Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahon iyon, dumating si Jesus sa lupain na si Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo. Sabi ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi pang, si Jeremias kayo. O isa sa mga propeta. Ayun naman, anong sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ay pagbawal mo sa lupa, ay pagbabawal sa langit. Ang pahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. At maigpit niyang tinagubilina ng kanyang mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pambungad na panalangin po natin, napakaganda po nung ipinahahayag sa atin na panalangin ng bawat isa sa atin. Kaya nga bago po manalangin, sinasabi namin ng mga pari, manalangin tayo. Tapos tinataas yung kamay para ipahayag sa atin na ito ang panalangin nating lahat. At sa dulo, sumasagot tayo ng amen. Parang pagpapahayag natin na ito rin yung ating dasal. At ano po yung sinabi natin sa pambungad na panalangin kanina? Sabi niya, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Pag naririnig po natin yung mga salita na yan, hindi sana maging salita lang na masarap pakinggan. Na magandang tumitimo din sa puso natin na yun ang dalangin natin. Na magkaroon tayo ng pagkakaisa ng kalooban. Pagkalamang yung mga utos ay aming mahalin. Na sinasabi din sa atin dito ay mahalin natin ang utos ng Diyos. Alamin natin ang utos ng Diyos. Sundin natin ang utos ng Diyos. At ang iyong pangako ay hangarin naming tanggapin. Ako merong hinihiling tayo ng mga bagay, hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos, yung kalooban niya para sa atin. Tas ito po yung paalala upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Alam natin maraming pagsubok, maraming tukso, maraming mga bagong bagay. Pero wag agawin nawa nito yung ating pananampalataya. Wag nawa agawin nito yung ating pagmamahal sa Diyos. At anong mangyari? Maging matatag ang aming kalooban. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Na ang kasiyahan natin ay manatili lagi tayo sa Diyos. Manatili ang Diyos sa atin. Kaya nga po, sa diwa ng panalangin na yan, patuloy na nagninilay tayo, paano to? Paano tayo magiging matatag? Paano tayo mananatili? Paano tayo paghaharian ng Diyos? Sa Ebanghelyo, natunghayan po natin na nagtatanong ang Panginoon. Ano daw ang sabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Ano sinasabi nila tungkol sa akin? Tapos ang daling sumagot ng mga apostol. Kayo daw po
si Juan Bautista, kayo daw po si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tapos pagkaraan sabi ng Panginoon, kayo, sino ako? Tapos wala kagad sumagot. Ang sasagot ay si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dito makita po natin si San Pedro, sumagot siya ng may pananampalataya at konbiksyon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ang kahit na sino ang nagsapahayag sa iyo nito, kundi ang Amang nasa langit. Tapos, alam natin yung mangyayari na pakikita rito yung primacy ni Peter. Na sa kanya itatatag, siya ang mamumuno, siya bibigyan ng kapangyarihan. Pag tinignan po natin sa ating sariling buhay, ganyan din po yung tanong. Pag tinanong tayo ng Panginoon, sino siya para sa atin? Katulad din ng mga apostol, meron tayong mabilis na sagot. Kung paano natin siya nakikilala, kung ano yung pagkaalam natin tungkol sa Diyos, kung ano yung ating karanasan. Sabihin natin, kayo po ang Santo Niño, kayo po ang mahal na po ang Jesus Nazareno, kayo po ang anak ng Diyos. Pero sa madalas, yung mga sagot natin, yan yung mga maaaring sabihin natin, narinig natin, alam natin, tinuro sa atin. Pero hindi po sapat yun. Naalala ko nga po doon sa isang Catholic school, bigla na lang sila nagkagulatan dahil yung kasing eskwelahan nila tumatanggap maski ibang mga relihiyon. Nagulat sila, yung first honor nila, Buddhist. Kasi yun ang nakakuha ng mataas na grade. Magugulat po kayo pag pumunta po kayo sa ibang bansa. Ako di ko makalimutan po yun nung magkaroon kami ng pagkakataon na pumunta dun sa Israel o numisan. Di naman po madalas dahil 37 taon na po kumpare. Siguro 2 beses po yun. 3 na nakapag-abroad. Napunta po kami noon ng Malaysia dahil nandun yung simbahan ni St. Francis Xavier. Yung 2 karanasan na yun, di ko makalimutan na yung tour guide namin do sa Israel. Akala mo nagre-recollection kayo. Pero Hudyo siya. Hindi siya Kristiyano. Lalo doon sa Malaysia, kinukwento niya yung mga pinagagawa ni St. Francis Xavier. Tapos tinanong namin sa kanya, "Are you Catholic?" Ang sagot niya, "I'm a Muslim." So doon makita po natin kahit ibang pananampalataya, pwede pang mas marunong, mas alam, mas mailalahad na napakaganda pa sa atin yung ating pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin nun ay nananampalataya na tayo. Kaya ngayon ang tanong ng Panginoon, sino daw? At yun din yung tanong sa atin, sino ang Diyos para sa atin? Tapos, sasagot tayo. Ang gustong sagot ng Panginoon, yung sagot ni San Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pag tayo po tinanong, ano yung pagkakilala natin sa Diyos? Pag pinagnilayan po natin yung sagot natin, doon natin makikilala sino nga bang Diyos para sa atin. Maaari makakuha ka ng perfect score na kasi siya ang anak ng Diyos, kasi siya ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad, kasi siya ang tagapagbigay ng mga utos at katuparan ng mga pinahayag ng mga propeta, di ba, sa Transfiguration. Pero sa huli, tinatanong tayo ng Diyos, sino nga ako? Sino nga ba ako sa iyo? Diyan yung magandang tanongin natin sa sarili natin. Sino nga ba ang Diyos para sa atin? Bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo nagsisimba? Ano nga ba yung laman ng panalangin natin? Dahil kung ano yung hinihiling natin sa Diyos, kung ano yung dalangin natin sa Panginoon,
Yun ang Diyos para sa atin. At pag titingnan po natin, ano kadalasan yung hinihiling natin? Tanungin mo sa sarili mo, ano nga ba yung dasal mo ngayon? Magandang bahay? Magandang kabuhayan? Magandang bagay? Magandang buhay? Di ba? Yun yung mga naririnig natin ngayon eh. Imbis na magandang araw, magandang buhay. At lahat ng mga bagay na yan, lahat ng salita na yan, ang sarap pakinggan kasi maganda. Magandang umaga, magandang bagay, magandang buhay, magandang bahay. Pero sa huli, pag tinanong natin sarili natin, kung yun nga ba ang hinihiling natin sa Diyos, magiging maganda nga ba lahat? Magiging langit nga ba? Dahil meron tayong magandang bahay, dahil meron tayong magagandang mga bagay, dahil meron tayong magandang buhay. Ang langit, parang ganun din yung tingin natin. Magandang tirahan, sagana, masarap. Yung lahat ng bagay po na yan, maganda. Kaya lang, wag natin sana makalimutan na mayroong higit sa lahat ng iyon. At alam natin ang sagot din, ang Diyos, kaya nga tayo nagdadasal eh. That's why we need to purify our intentions. We need to purify ourselves. Kaya nga lagi sinasabi ng Panginoon, kung gusto talaga nating sumunod, kailangan matuto nating talikdan yung ating sarili. Unti-unti mamatay tayo sa ating mga sarili. Hindi para patayin natin yung sarili natin, kundi bigyan natin ng puwangan Diyos to make room for God. Pag ginawa natin yun, lalo tayong magkakaroon ng magandang bahay, magandang bagay, magandang buhay dahil higit sa lahat ng iyon, ang Diyos siyang pinakamabuti. Kaya nga sinasabi natin, God is good all the time. Hindi yung magandang bahay, hindi yung magandang bagay, hindi yung magandang buhay, kundi ang Diyos. Ang Diyos sa bahay natin, ang Diyos sa lahat ng mga bagay, ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga kung babalik na rin po natin yung tanong, ayaw naman niya magtatanong kay Jesus, Lord kayo, ano po ba yung nakita niyo sa amin ng mga tao? Kung kaya nagkatawang tao kayo. Kung kaya inialay niyo ang inyong sarili para sa aming kaligtasan. Kung titingnan po natin, ang Diyos, Diyos na siya. Bakit kailangan pa niya magkatawang tao? Sabi nga nung kasabihan ng araw, nandun ka na sa tubig, bakit ka patatalon sa apoy? Kung tinatanong tayo ng Diyos, ano ba yung tingin niyo sa akin? Para makita natin kung paano tayo makatutulad sa Diyos. Magandang pagnilayan natin na sa pagninilay natin, tatanungin natin ng Panginoon, Lord kayo, ano po ba yung nakita nyo sa amin ng mga tao? Kung hangad natin ay magandang bahay, ang Panginoon ng magkatawang tao, sabi niya wala siyang bahay. Ang hayop, may lungga, ang ibon, may pugad. Pero ang anak ng tao, ni walang nandun na pwedeng paghimlayan ng kanyang ulo. Pero ano sabi ng Panginoon? Sino man na nagpapatuloy sa inyo, tinatanggap ako, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kung tinignan po natin, ano yung sinasabi doon ng Panginoon? Ang tunay na bahay, ang tunay na tahanan, ang magandang bahay, ayun nandun ng Diyos. Kaya wala po doon sa laki ng bahay natin o tibay ng bahay natin o kung nasaan yung bahay natin.
Ang napakahalaga ay anuman yung tinitira natin na yan, nandun ba ang Diyos? Kaya nga kami sinasabi natin home is where your heart is. Yung bahay natin, kahit sabihin mong ano pa itsura niyan, kinalubog o hindi, o kung dinadaanan mo, kung ano man, ang pinakamahalaga sa lahat, yung bahay na yun, nauuwian mo, diyan mo nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos. At ang napakahalaga na bahagi ng bahay natin ay ang Diyos. Isa nga, naikwento ko po sa inyo kung ano-ano yung nilalagay natin sa bahay, kung ano-ano yung mga pinupundar natin sa bahay. Ang magandang bahay, yung kompleto ng gamit, yung high-tech, yung sabihin mo na eco-friendly, o yung sabihin mo na automatic lahat. Napakahalaga na bahagi ng bahay natin ay isang altar na kung saan ay magtitipon yung pamilya natin para magdasal everyday. Hindi air condition ang mga kwarto, hindi tigi-tigis ang mga kwarto, hindi malalaking mga kwarto, kundi isang bahay na pagbabalikan natin araw-araw. Kaya hindi ko po namamalayan yun Mapamalayan mo na lang pag binalikan mo Yung bahay ng impo ko po, ng lola ko Bato yung ilalim, kahoy yung itaas. Pero ang naaalala ko lang sa bahay na yun basta alas 6 nagdadasal kami. Pag nandun kami, papasok sa kwarto, sisindihan yung kandila, tapos magdadasal ng rosaryo, magdadasal ng angelus. Sana yung napakagandang laman ng bahay natin ay ang Diyos. Ang mangyayari lamang po yun kung nagtitipon tayo ng nananalangin. Kung nandun yung pagmamahalan sa loob ng pamilya natin. Hindi po tayo perpekto, pero yung pagdadasal natin araw-araw na yan, yan ang magpapanatili ng ating katinuan. Yan ang magpapanatili ng kabutihan sa ating puso. Yan ang sagot sa salot ng mundo ngayon. Dahil pag titignan po natin, inalis ang Diyos sa ating mga tahanan. Inalis ang Diyos sa ating mga paaralan. Inalis ang Diyos sa ating buhay. Yan ang di natin namamalayan na ginagawa ng mga tao na kumakalaban sa Diyos. Ayoko lang maisipin, ginagawa rin na iba, pero ako, naisip ko din na parang conspiracy theory. Yung ibang mga bansa makapangyarihan na gusto talaga tayong sakupin, ang sisirain talaga nila yung pananampalataya natin. Kasi alam nila, ipananalig natin na yan sa Diyos, yan ang bubuo ng hindi lang isang magandang bahay, kundi magandang buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya kung titignan po natin sa kabila ng pag-unlad ng maraming mga bagay, hindi natin namamalayan, unti-unti parang nabubulok yung lipunan. Kasi pag tiningnan po natin, nawawala ng puwang ang Diyos maski sa bahay natin. Hindi kailangan maganda yung altar mo. Hindi kailangan ivory yung phone mo. Hindi kailangan yari sa kung saan. Ang pinakamahalaga sa lahat, nandun na nagtitipon kayo at higit pa dun sa mga larawan natin, ang napakahalaga ay ang Diyos na naghahari sa atin. Wala sa pagandahan po ng phone yan. Wala sa koleksyon ng phone yan. Kahit isang maliit na picture yan. Kung nagtitipon yung mag-anak at nagdadasal, yun ang napakagandang bahay na gusto ng Panginoon. Kaya nga pagka namatay tayo sa bandang huli, ano sinasabi sa obituary? He returned or she returned to his or her home. Bumabalik tayo sa ating tunay na tahanan. At ano yung langit?
This is where God is. Nandun ang Diyos. Magandang bahay. Ikalawa, ano yung nakita ng Panginoong Diyos sa atin? Magandang bagay na magkatawang taong Panginoon, naging sanggol siya, naging mahina siya. Walang kahit na ano katulad ng bawat isa sa atin. Pag tinitingnan natin yung bawat isa sa atin, tinitingnan natin ang tao, tinitingnan natin ano ba yung itsura niya? Ano ba yung gamit niya? Ano ba yung kabuhayan na meron siya? Yan yung tinitingnan pagdating doon sa tao. Pero ang Diyos, nang dumating siya, anong hinanap niya? Anong hinangad niya? Ano yung sinabi niyang sinugos siya para makita niya? Sabi ni Santa Teresa ng Calcutta, sinamarize niya yan eh. The least, the last, and the lost. Yung pinakamaliit, yung pinakahuli, at yung mga nawawala. Hindi mga bagay. Hindi mga buhay na kuminsan ay hindi napapahalagahan. Kuminsan ay nandun na nahuhuli. Kuminsan ay nandun na naliligaw o nawawala. Yan din po yung magandang tingnan natin. Na muli, pagka pinagnilayan natin yung mga bagay po na yan, sabi nga po doon sa ikalawang pagbasa, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Pero nang magkatawang taong Panginoong Jesucristo, hindi niya hinangad na maging hari, hindi niya hinangad na maging pinakamarunong, hindi niya hinangad na magkaroon ng lahat ng mga bagay na maaaring tinitingnan natin na simbolo ng kasaganaan. Pagkos hinanap niya yung mga nahuli, yung mga nawala, yung mga naligaw, yung mga pinakamaliit. Si Santa Teresa ng Calcutta, yan na napakaganda pong tanong na tinanong sa kanya. Sabi sa kanya kasi, alam natin na nabubuhay po si Santa Teresa ng Calcutta. Hanggang ngayon, yung mga madre na tinayo niya na kongregasyon, kay Muslim, kay Hindu o Kristiyano, yung mga mahihirap na yon, ng mga may sakit, ng mga matatanda na nasa kalye ng Calcutta na namamatay araw-araw dahil sa kahirapan at kagutuman ng panahon na yon. Dinivote ni Santa Teresa ng Calcutta yung magkaroon man lang sila ng dissenting kamatayan o kahit papaano, kahit sa mga huling sandali ng buhay nila, maalagaan, may tumingin. Kaya araw-araw tinitipon nila yon, yung lahat na makikita nila. At nandun na ginagamot yung mga sugat, nililinisan, pinapaliguan, lahat. Kaya ng mga ginagawa yan sa atin, sa MAU, sa Hana Mapagpala. Na kung isipin mo, sino ba yung mga yan na kailangan mong gawaan? Lalong higit nung panahon po na yun. Ang tanong na nakakakita, paano nyo nagagawa yan? Sa kayo kumukuha ng lakas. Kung tayo mag-iisip, kaya mo bang maglinis ng dumi? Kung minsan sa bahay nga, nandun na yung kalat wala pang naglilinis, wala pang kumikibo. Sabi ni Santa Teresa ng Calcutta, every day when they go out, I tell my sisters to meet and serve Jesus. Yun lang yung sabi niya. Nasa araw-araw, ang pinasabi lang niya doon sa mga madre niya, at yun ang pinatunayan din na Santa Teresa ng Calcutta, na lagi niyang hanapin at katagpuin si Jesus. Na lahat ng ginagawa nila na yon sa kanilang kapwa, paglilinis,
pagtulong, lahat, pag-aruga, isipin na yan si Jesus. Yan si Jesus na nililinisan mo ng sugat. Yan si Jesus na pinapakain mo. Yan si Jesus na pinapaliguan mo. Yan si Jesus na niyayakap mo. Marahil di natin magagawa lahat yun. Pero yun po yung magandang tanong. Sa lahat ng ginagawa natin, bakit tayo nag-aaral mabuti? Bakit natin pinahahalagahan yung binibigay sa ating mga baon? Bakit pinagbubuti natin yung mga bagay? Do we see Jesus? Nakikita ba natin ang Panginoon? Minamahal ba natin ang Panginoong Jesus? Sa lahat ng ginagawa natin. Kaya nga pagtitingnan po natin yung problema ng kalikasan natin, yung problema ng lipo natin, yung pagbaha. Oh. Yung kaya mga kontratistang gumagawa, masasabi nila na, anak, kami gumawa niyan. Matibay yan. Minsan may nakausap po akong ganun eh. Talagang pinagmamalaki niya, nangungontrata siya sa gobyerno. Pero sabi niya, Father, yung pong kontrata ko pag tinignan niyo, hindi po mapupulbos yung sahig, yung daan. Yung pong building, hindi po yumuyug-yug. Kumpleto po ng bakal. Matibay po. Magandang kalidad po. Yan magandang tanong. Kahit hindi ka nangongontrata sa gobyerno, naghahanap buhay ka. Masasabi mo ba talaga dun sa anak mo, anak, maganda yung negosyo natin kasi matapat tayo. Hindi kulang yung tinitinda natin, hindi substandard, yung paglilingkod na ginagawa natin, lahat. Pag tinignan po natin, yan yung krisis ng mundo natin ngayon eh. Kasi ang iniisip lagi ng tao, ano yung makakabig niya? Pero kung iniisip natin, para to sa kapwa ko. Makikita natin yung lindol sa nitong last week sa Peru. Diba? Umulit-uli. Nadyo mo 7.2. Ako yung lagi po pinagdadasal, sana wag lumindol sa atin. Kaya kung lumindol man, wag muna ngayon. Kung lumindol man, malalim. Kasi nakita natin, bagyo lang, inaanod lahat. Ano pa kaya kung lumindol? Imagine nyo wag na yung mga bahay na natin. Sumabog na lang yung dam. Tapos tayo lahat. Tapos saka tayo magdadasal kung mabubuhay pa tayo. Huwag nating antayin yung mga bagay po na yun. Ang mahalaga ngayon, kung nagdadasal talaga tayo, hamunin natin sarili natin, anong kabutihan yung pwede kong magawa? Paano ko minamahal si Jesus? Paano ko niyayakap si Jesus? Paano ko tinutulungan si Jesus? Paano ko dinadamayan si Jesus? Sa paghahanap sa mga nahuli, mga naiwan. Sabihin natin, pare-pareho naman kaming nabaha. Pero, nandun, tumutulong ka ba para maglinis yung kapitbahay kasi senior yun nakatira doon o nag-iisa lang? O kung sabihin mo na, kayang-kaya naman nila, marami. Pero dahil ba doon, di ka na pwedeng maghandog? Pwede ka pa rin magbigay ng ulam, pwede ka pa rin magbigay ng kanong pagkain. Wala namang masama po doon, wala namang nagbabawal na maging magandang loob. O dumamay, o tumulong, o magbahagi. Pero yan ang kailangan po natin. At lalong-lalo na, kung yung sanang mga binigyan ng kapangyarihan, yan, hindi lang sa gobyerno, maski sa atin, sa simbahan, lahat. Ginagamit ba talaga natin para hanapin, para tulungan, hindi pagkakitaan at samantalahin yung kahirapan ng ating kapwa. At sa uli, yun po, hindi lang ang Panginoon, hindi lang magandang bahay, hindi lang magandang bagay, magandang buhay. Anong ginawa ng Panginoon? Inalay niya yung buhay para sa atin. Yan din po yung mission natin. Nang tiningnan ng Panginoon ng mga tao, lagi niyang tiningnan ng may habag. Kaya ang buhay ng Panginoon ay laging pag-aalay ng kanyang sarili. Paano niya mapapakain, paano niya
maiibsan yung kahirapan, paano niya mabibigyan ng kaliwanagan ng pag-iisip lahat. Paano siya dumamay o tumulong. Hindi po kailangang malaking bagay. Ang kailangan lang, meron tayong malaking puso para sa pagmamahal. At nagsisimula lahat po yan sa pagtuturo sa atin ng ating mga magulang. Kaya nga, pag nung mali tayo, pagkakain, huwag kang kukuha ng hindi mo kayang kainin. Huwag mong paglalaruan yung pagkain. Huwag mong sasayangin. Matuto kang magbahagi. Napakaraming bagay na natutunan natin na akala natin sinesermonan lang tayo o hinihigpitan tayo o sinusungitan tayo. Pero pag tiningnan natin, ang tinuro sa atin ay paano tayo nagbabahagi. At dalhin natin yun. Lalong-lalo na kapag binigyan na tayo ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng magandang buhay. Minsan, mayroon isang bata na takam sa pagkain. Nakita niya yung pagkain nasa loob ng estante, naka-display. Talagang bagong labas, umuusok-usok pa, nakalagay doon sa estante. Tapos, sarap na sarap yung bata. To the point na ang ginawa ng bata, dinikit yung mukha niya doon sa estante. Inaamoy. Tapos, kulang na lang talagang dilaan yung salamin. Takam na takam. May mama, nakita niya. Ang ginawa ng mama, binili yung tinapay. Binili yung pagkain. Kasi nakita niya yung bata. Alam mo naman yung bata pagka, lalo na yung mga, hindi pa yung mga may isip, yung mga batang-bata na nandun. Mahirap lang yung bata. Pero alam mong gustong gusto niya. Maring gutom, maring nasasarapan. Binili niya. Pagkabili niya, binigay niya doon sa bata. Ang ginawa ng bata, talaga namang sinunggabang kagad. Kinain. Yung kinain. Tinitingnan niya, wala. Ang ginawa ng bata, kinain. So, hindi man lang kumibo, di man lang nagsalita, o nagpasalamat. Kinain. So, ginawa naman niya, pagkabili, malis na siya. Kasi, nabili naman na niya, naibigay na niya. Maya nagulat siya. Biglang may kumakalabit sa kanya, hinila yung damit. Yung damit niya. Nakita niya yung bata. Sabi nung bata, "Are you Jesus?" Nung nabasa ko po yung kwento na yun, alam mong kwento, di ba? Pag kinuwento, father naman po, kwento, binobola pa kami. Meron ba magtatanong sa'yo ng ganun, "Are you Jesus?" Pero nangyari po sa akin minsan yun eh. Nasa traffic po ako. Tapos, may nakita kong lumalapit na PWD na mamalimos. Tapos nang lumapit, alam mo na, pag may nakita kang naglalakad doon sa gitna ng daan, mamalimos. So, may tinapay po ako. Sa halip na pera yung ibigay ko, binigay ko yung tinapay para ako kakainin. Napapalapit pa lang na gano'n, nakita ko yun, inabot ko. Pagkaabot ko po, saktong-sakto, umandar yung stoplight. So, takbo yung sasakyan. So, pagkaraan, di ko po, kaya napakabilis ng stoplight saka traffic. Yung daan na yun, nandito po ako, umusad lang kami hanggang doon sa may pinto kasi matraffic. Dinahinto uli. May bigla po ako nagulat. Biglang may kumakatok doon sa bintana. Nakita ko yung matanda uli. Sabi ko, ano to? Nung unang isip ko, ano to, hihingi na naman. Kasi yun ang kaisipan kagad natin eh. Pag may nakita ka, lalapit, alam mo, hihingi eh. Pero nagulat po ako nung pagbukas. Hindi siya hihingi.
nagpapasalamat siya. Imagine nyo, hinabol pa niya uli. Sa halip na maglakad, humingi uli dun sa paligid na naka-stop. Nag-effort siya na pumunta dun sa unahan. Hindi naman nagre-reset na manghihingi uli mula dun sa unahan, saka lilipatan niya uli. Ang ginawa lang po nung pulubi, magpasalamat. Sinasabi niya, salamat po, ngayon pa lang po ako kakain. Doon makita po natin sa buhay natin, paano natin kinakatagpo ang Panginoong Hesus. Anumang bagay kahit po maliit, kung minsan din natin naiisip, kung ginagawa natin ng may pagmamahal, kung ginagawa natin ng may habag, ginagawa natin ng may pag-ibig, yun ang pakikipagtagpo sa Panginoong Hesus sa ating buhay. At sana kung paano tumatawag tayo sa Diyos na bigyan tayo ng magandang bahay, bigyan tayo ng magandang bagay, bigyan tayo ng magandang buhay. Hamunin lagi tayo na papaano natin ito iniaaral sa bawat isa. Sa huli, ano nga ba yun? Na nag-bless po ako ng bahay ng isang araw, nakita ko yung nagpapabless, Pilipina yung nanay. Tapos nandun yung asawa niya na British. Tapos nandun yung 4 na anak na alam mong British din. Dahil yung itsura nila, foreigner. So na makita ko pa lang, sabi ko, mag-i-English na naman ako nito. Dahil blessing eh. So sabi ko doon sa mga bata, so do you speak Filipino? As of course, ine-expect ko naman na sasabihin hindi. Kasi itsura talagang mga foreigner na foreigner. Alam mo, imported. Malakas yung gene nung tatay. Biglang sumagot. Kaunti. Sabi ko, have you been staying here in the Philippines? Sabi niya, no. So we're based up po sila sa abroad, sa Middle East. Tapos umuwi lang sila para sa isang maikling trip. Aalis din sila pagkaraan na ilang araw. Gusto lang nilang mabless yung bahay. Tapos nung tinanong ko yung nanay, sabi ko, buti po kako sanay silang magtagalog. Sabi niya, I teach them. Tinuturo ko po sa kanila. Mantawa po ako kasi nung nagbe-bless, talagang sabi niya, okay, so let's all gather. You call your dad, ganyan. Tapos nagsindi sila ng kandila. Ibang Pilipino, pagka nagbe-bless ka, ang hawak ng anak, gadget. Hawak yung cellphone. Alam pakialam sa'yo kahit nagbe-bless ka. Tititigan ka lang na ganyan. O kaya bukas yung TV kasi nanonood, hindi pwedeng maabala kasi iiyak. Pero sila hindi. Walang hawak na gadget. Ang hawak kandila, tapos nakatayo sila na nagdadasal. Tapos nung tinanong ko, sabi ko, do you have a church in Riyadh? Sabi, wala po, there's none. Nag-online lang sila. And then nung huli, sabi niya, nauwi, alam nila yung community, mainit nga lang yung chapel nila. Sabi ko, well, you should go to our church, bukas sa aircon pag linggo. And then nung huli, hindi po dito po kami sisimba. Kasi bahagi ng buhay nila yung chapel. Magpapaypay po kami. So doon makita niyo yung total na kabaliktaran nung gusto mo ng komportable, gusto mo ng maganda, gusto mo ng maginhawa. Then nung natapos na, nakita ko may nakalagay na happy birthday doon sa pagkain. Sila may birthday. Ang birthday pala yung nanay niya, 80 years old. Kaya sila umuwi. Then nang lumapit yung lola, sabi niya, Father, bless niyo po ako para magkaroon ako ng magandang buhay. Sabi ko, maganda na kako buhay niyo. 80 years old na kayo mahigit, buhay pa kayo. At higit kako na maganda ang buhay niyo kasi meron kayong mabait na mga anak. At meron kayong mabait na mga apo na hindi nakalilimot sa Diyos. Diyan, makita po natin yan yung malaking hamon sa atin.
Ngayon kung ano yung pinag-iisip, paano mo nga ba sisecure yung mga eskwelahan? Ano yan? I-metal detector ba natin lahat ng papasok? Paano yan? Bawal na ba ang gunting? Bawal na ang ballpen? Mag-online na lang tayo lahat para safe. Pero pag inisip nyo po, bakit ganun? Bakit yung mga bata bastos? Bakit yung mga bata ganito na karahasan? Pag tinignan po natin kasi pinabayaan natin. O tayo ng mga nakatatanda, lalong higit yung binigyan ng kapangyari, walang magmura. May sakit lang pag hindi na nagmumura. Puro patay. Puro PI. It has dulled our conscience. Isa sasakay ng jeep, nagra-rugby. Ayaw mong sabihan, bakit? Kasi baka mamaya verbal abuse. Sa Amerika, yung pong huling kaso nung namaril doon, kinulong pati yung tatay. Sinintensya ng 17 taon. Dahil hindi nakapatay yan kung di mo pinabayaan. Ganun din. Ngayon kasi, minsan nakikita mo na mali, di mo pansinin, hindi mo ituwid. Noong araw, maski magulang, sisitahin ka. Pag namali kami ng sagot, sasabihin, yan ba tinuturo sa inyo ng mga madre sa eskwelahan? Ngayon, pagka mayroong batang may kaso, tatawagan ka from abroad, huwag niyong pagagalitan yung anak ko. Mahalaga po yung pagtutuwid, mahalaga po yung pagtatama. At lalong higit, mahalaga yung pagbibigay ng mabuting halimbawa. Hindi pwedeng gilitan na lang ng liig lahat ng yan. At kambakan mo na lang ng pera yung mga tao, sige. Budburan nyo, tapalan nyo. Ang lunas po sa lipunan natin ngayon, wala po akong kinakatigan na kahit na sino. Ang napakahalaga, sa sarili natin, sa buhay natin, gawin nating sentro ng buhay natin ng Diyos. Hindi po pwedeng pinapalakpakan natin yung mga nagmumura sa Diyos. Sasabihin nga na matatanda nung araw, matakot ka sa Diyos. Ganito ang mundo natin kasi maraming mga tao wala na silang pagmamahal sa Diyos. At pag wala ng pagmamahal sa Diyos ang tao, sigurado, hindi siya magmamahal sa kanyang kapwa. Kaya nga, dapat talaga bantayan po natin yung social media na turuan yung mga bata na huwag kayong paudyok sa kung sino yung nagtuturo ng ganito o naghahamon ng ganito o ganyan. Ang galing talaga yung mga balabas na yan na nagagawa ng mga karahasan. Hindi po freedom of expression yan. Nakita natin ngayon yung sobrang mga batas na yan, yung pawala natin, kung kailan meron mga batas ng anti-bullying, kung kailan may mga batas ng anti-fraternity, kung kailan meron mga batas ng kung ano-ano. Saka makikita natin nandun yung pananakit, nandun yung pagpatay, lahat. Ang kailangan lang talaga po natin, balikan natin ng Diyos. Gawin nating sentro ng buhay natin. At ang unang hakbang ay yung seryosong pagdadasal natin bilang mag-anak everyday, kahit sandali. Humingi ng awa ng Panginoon. Pagharian ng awa ng Diyos. At ipadama ang awa na yan ng Diyos sa bawat isa. Yan ang nakita ng Panginoon sa atin, kaya nagkatawang tao siya. Yakapin natin ang Panginoong Yesus sa bawat isa, lalong higit sa maliliit, sa nahuhuli at mga naliligaw.